Sa isang baryo na tinatawag na Haripur, may isang dalaga na nagngangalang Anamika na 20 taong gulang. Napakaganda niya sa paningin. Ngunit dahil sa kanyang dalawang mahiwagang mahabang kamay, lahat ng tao sa baryo ay naaabala sa kanya. Maging ang kanyang pamilya ay labis na nababahala. Dahil sa tuwing may nahahawakan siya, ang mga ito ay nagiging kabaligtaran ng kanilang anyo. Kapag hinahawakan niya ang ginto, ito ay nagiging lupa. At kapag hinahawakan niya ang anumang mahalagang bagay, ito ay nawawala. Isang beses dumating ang pamilya ng lalaki sa kanilang bahay para sa isang kasunduan sa kasal. Noong una, natakot ang lalaki nang makita ang mahabang kamay ni Anamika. At nang makipagkamay siya kay Anamika, ang mga singsing sa kanyang mga kamay ay naging lupa. Nabigla ang lalaki at sinabi niya sa ama ni Anamika, "Ipinanganak mo ba ang iyong anak na babae o isang mahiwagang mangkukulam? Kung pakakasalan ko ang iyong anak na babae, tiyak na mapapahamak ako at baka bugbugin pa ako ng mga tao sa paligid. Sa paglikha ng isang mangkukulam, gusto mo akong ilagay sa panganib. Pupunta ako sa pulis at magsusumbong laban sa inyo." Lumuhod ang ama ni Anamika sa harap ng lalaki at umiiyak na nagsabi, "Patawarin mo kami, anak. Napakasama ng aming kapalaran na nagkaroon kami ng ganitong anak na babae. Kung magsusumbong ka laban sa amin, tuluyan kaming mawawasak. Hindi na ako makakaharap sa kahit sino. Mawawala ang pangalan ko sa komunidad." Pagkatapos ay naawa ang lalaki sa ama ni Anamika. At sinabi niya na may awa, "Naiintindihan ko na wala kayong kasalanan dito. Kung may anak na parang mangkukulam sa bahay, naiintindihan ko ang sakit ng mga magulang. Sige, dahil malaking tao ka, hindi ako magrereklamo sa pulis laban sa iyo. Ang mga singsing na nawala sa akin, gusto ko silang maibalik. Ibigay mo sa akin ngayon ang halaga ng mga singsing ayon sa kasalukuyang presyo at aalis na ako rito." Ibinigay ng ama ni Anamika ang perang naipon para sa kasal ng anak na babae sa kanya. Umalis ang batang yon doon. Sa kalapit na baryo, may mag-asawang nagngangalang Sharda at Prasad. Ang kanilang nag-iisang anak na si Ramesh ay ipinanganak na pandak. Laging nag-aalala sina Sharda at Prasad. Para sa kanilang pandak na anak, 30 taon na ang edad niya, pero wala pa ring gustong magpakasal sa kanya. Isang araw pumunta ang ama ni Anamika sa kalapit na baryo para sa negosyo. Pagkatapos ay napansin niya si Ramesh na pandak at agad siyang pumunta sa mga magulang nito. Sinabi ng ama ni Anamika ang buong katotohanan tungkol kay Anamika. Agad na pumayag ang mga magulang ni Ramesh sa kasunduan. Nagpakasal si Ramesh na pandak at si Anamika na may mahabang kamay. Lahat ng dumalo sa kasal ay natawa nang makita sila. Hindi nagkaroon ng gabi ng kasal sina Ramesh at Anamika, ngunit hindi sila kailanman naging malapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw, nanatiling ganoon ang kanilang buhay mag-asawa. Nang makita ito, labis na nag-alala ang ina ni Ramesh na si Sharda. Nais niyang magkaroon ng apo sa kanilang tahanan. Isang araw, lumapit siya kay Anamika at sinabi, "Anak na Anamika, alam ko na hindi mo gusto si Ramesh. Walang babae ang maaring magmahal sa isang tahimik na tao. Inaamin ko na mahaba ang iyong mga kamay. Ngunit napakaganda mo at maraming nakatagong pag-asa sa puso ng isang magandang babae. Bilang isang babae, alam ko ang lahat ng ito. Ngunit nakikiusap ako sa iyo, anak, na subukan mong silipin ang kalooban ni Ramesh, anak." "Nanay, wala pong ganong bagay. Noong araw na ikinasal kami, naging asawa ko na siya. Kung ayaw niyang lumapit sa akin, hindi ko maiiwan ang aking hiya para lumapit sa kanya. Hinihintay ko kung kailan siya lalapit sa akin. Sa araw na siya ay lumapit, buong puso ko siyang tatanggapin." "Anak, hindi siya kailanman lalapit sa iyo dahil alam niya ang kanyang kahinaan. Sinabi ng iyong ama, hindi ba, na mayroong mahika sa iyong mahahabang kamay? Subukan mong hawakan si Ramesh gamit ang iyong mahahabang kamay. Baka may mangyaring himala mula sa sining ng iyong mga kamay. Kung mangyari iyon, magkakaroon ng pag-unlad sa iyong buhay may asawa, anak." Kaagad na sinunod ni Anamika ang sinabi ni Sharda. At sa gabing iyon, habang natutulog si Ramesh, hinaplos niya ang kanyang ulo. Sa isang kisap mata, si Ramesh ay naging isang matipuno at matangkad na binata na 6 na talampakan ang taas.
Sa unang tingin pa lang kay Ramesh, agad na inibig siya ni Anamika. Pagdating ng umaga, nang tumayo si Ramesh sa harap ng salamin at makita ang kanyang sarili, siya ay nagulat, pati ang mga magulang ni Ramesh na sina Sharda at Prasad ay nagulat din. Ngayon, naglalakad siya sa nayon na may taas no. Masaya sina Sharda at Prasad sa pagbabagong iyon. Iniisip ni Sharda na ngayon ay magkakaroon ng pag-unlad sa buhay, may asawa ni Ramesh at Anamika. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa loob ni Ramesh. Ngayon, pumupunta siya sa kanyang mga magulang at nagsasalita laban kay Anamika. Nanay at tatay, pakinggan ninyong mabuti. Ayoko nang makasama ang bruha na yon. Ngayon ay napakaganda ng aking hitsura. Hindi ko gusto ang bruha na may mahabang mga kamay. Para sa akin, maraming magagandang dalaga ang nakapila na ngayon. Gawin ninyo ang lahat para paalisin ang bruha na iyon sa bahay. Nang marinig ito, nagalit si Sharda at sa galit ay sinampal niya si Ramesh. Sa tono ng babala, sinabi ni Ramesh, "Mag-ingat ka nanay. Kung susubukan mo akong saktan muli, hindi ko naiisipin na kayo ang aking mga magulang. Palayasin ninyo ang bruha na iyon, ngayon din, o kaya ako ang magpapalayas sa inyo pareho." Sa parehong baryo, may isang dalaga na nagngangalang Sushila. Napakaganda niya. Nang makita ni Sushila ang mukha ni Ramesh, nahulog ang loob niya at nagkainlaban sila ni Ramesh. Isang araw, lumapit si Sushila kay Ramesh at sinabi, "Ramesh, ilang beses ko nang tinanong sa'yo kung kailan mo ako pakakasalan. Kung hindi mo agad-agad hiwalayan ng asawa mo, iiwan kita. Alam mo naman, di ba?" Nasa baryong ito, wala nang iba pang magpapakasal sa'yo kundi ako. Dahil alam ng lahat. Sushila, mahal ko, bakit ka nagagalit? Mahal na mahal kita. Iiwan ko na talaga. Ang bruha na iyon, maghintay ka lang ng kaunting panahon. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon at mamumuhay ng maayos. Pagkatapos, pumunta si Ramesh sa kanyang mga magulang. Pagdating niya sa kanyang mga magulang, sumigaw siya, Nanay, ilang beses ko nang sinabi na paalisin niyo siya sa bahay. Kung hindi niyo siya pinaalis sa bahay ngayon, "Magpapakamatay ako sa pamamagitan ng lason." Pagkarinig sa sinabi ni Ramesh, sinubukan ni Anamika na umalis ng bahay. Ngunit pinigilan siya ng ina ni Ramesh. Iha, saan ka pupunta? Hindi kita papakawalan. Dahil sa iyo, naging mabuting tao ang walang kwentang iyon. Napakaganda niya. Dahil sa iyo, hindi kita hahayaang umalis kahit saan. Mananatili ka sa bahay, hayaan mo siyang mamatay kung saan man. Kung mamatay siya, iisipin kong namatay ang isa kong anak na lalaki at tatanggapin kita bilang anak na babae at ituturing kitang anak. Nanay, alam ko na itinuturing mo akong anak na babae. Pero nanay, hindi niya talaga ako gusto. Pero hindi ko gusto ang manatili nang hindi nagugustuhan, nanay. Pero naiintindihan ko ang iyong sakit. Ngunit ayoko nang manatili dito, nanay. Kinuha ni Sharda ang kamay ni Anamika at inilagay ito sa kanyang ulo at nakiusap sa kanya. Sumpa ko sa'yo, kung aalis ka, hindi siya ang walang kwenta, kundi ako ang mamamatay. Anak, huwag kang umalis sa bahay. Huwag mong isipin na ang biyenan ang nagsasalita. Isipin mo na ang ina ang nagsasalita. Anak, itigil mo na. Pagkarinig sa sinabi ni Sharda, huminto si Anamika. Pumunta si Ramesh at inabot si Sushila. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, nagalit si Sushila kay Ramesh. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi siya umalis ng bahay ngayon, iiwan kita magpakailanman. Pagkatapos, lumubog ka sa ilog o pumunta ka sa impyerno. Wala akong pakialam. Pagkatapos, sa galit, itinulak ni Ramesh si Anamika palabas. Kasama ni Anamika, pinalayas din niya ang kanyang mga magulang sa bahay. Mabilis na umalis ng bahay si Ramesh sakay ng kanyang bisikleta. Naglakad si Anamika kasama ang kanyang mga biyanan. Mabilis na nagmamaneho si Ramesh patungo sa highway sakay ng motor. Sa sandaling iyon ay isang napakalaking truck ang dumating patungo sa Ramesh mula sa harapan. Nang makita ni Ramesh ang bilis ng truck, nawalan siya ng kontrol. Nasa ibabaw ng tulay ang motor ni Ramesh at ang truck, kasabay nito, naglalakad din si Anamika sa parehong tulay. Binangga ng truck ang motor ni Ramesh. Halos mahulog na si Ramesh mula sa motor papunta sa ilog. Pagkatapos, tumakbo si Anamika at inabot si Ramesh gamit ang kanyang mahabang mga kamay. Iniligtas ang buhay ni Ramesh. Pagkatapos ay bumagsak si Ramesh sa mga paa ni Anamika at humingi ng tawad. At niyakap niya si Anamika at dinala siya pauwi. Nang malaman ito ni Sushila, agad siyang pumunta sa bahay ni Ramesh. Ramesh, pinagtaksilan mo ako? Nangako ka sa akin, pero nakipagbalikan ka sa bruha na yon. Hindi kita iiwan.
Magsasampa ako ng reklamo laban sa iyo sa pulisya. Upang maunawaan, mag-ingat ka. Ngayon na, iiwan mo siya o isusumbong kita sa pulis. Sa galit, itinulak ni Ramesh si Sushila. At sa galit ay sinabi niya, "Hoy Sushila! Isara mo ang iyong bibig. Kasalanan ko na. Hindi ko nakilala si Anamika. Siya ang aking asawa, siya ang mananatiling asawa ko, at magpakailanman siya ang aking asawa. Gawin mo ang gusto mong gawin. Umalis ka na rito." Umalis ng bahay si Sushila. Pagkaalis ni Sushila, niyakap niya si Anamika. Pagkatapos ng araw na iyon, masayang namuhay sina Ramesh at Anamika. Sa loob ng 1 taon, nagkaroon sila ng magandang anak. Nagagalit si Sushila at nagreklamo siya laban kay Ramesh. Kaya't nagreklamo rin si Ramesh laban kay Sushila. Binawi ng pulis ang reklamo at si Sushila ang kanilang pinapanagot. Sa ilalim ng matinding init, tumatakbo sina Harish at Bhavya na walang suot na tsinelas. Medyo malayo sa kanila si Sharda. Nang makita niya silang tumatakbo, tumakbo rin siya para habulin sila. Hoy, huminto kayo. Napakainit ang panahon. Walang tsinelas sa paa. Makinig ka sa akin. Tumigil na kayo sa pagtakbo. At bumalik na tayo sa bahay. Hindi kami sasama. Pupunta kami sa nanay namin. At doon kami mananatili sa kanya. Ang nanay ninyo ay hindi nakaupo sa lilim sa templo. Nasa ilalim siya ng araw na may dalang payong at nagbebenta ng bulaklak doon. Pakinggan niyo ako. Bumalik na kayo. Sa hapon din naman ay uuwi na ang nanay ninyo. Tapos mag-uusap tayo. Nagiging huli na ang usapan. Hanggang sa dumating si nanay. Hanggang sa oras na iyon, natutulog na kami. Paggising namin sa umaga, nakikita namin na wala si nanay. Kayo ang nandyan. Kapag kasama kayo, sobrang init sa bahay. Nagbibigay ng almusal na hindi mo gustong kainin. Kapag iniisip mong lumabas para maglaro, mainit. At kapag nanonood ng TV sa bahay, mainit pa rin. Kapag nag-uusap, mainit. Kapag humawak ka ng kahit ano, mainit. Init at init. Hindi na kami makakapag-stay sa bahay na iyon. Pupunta tayo kay nanay. Sa pagsasabing ito, sina Harish at Bhavya ay tumatakbo papunta sa mahirap na manugang na si Anamika na nagbebenta ng bulaklak sa labas ng templo. Nang makita ang mga bata doon, nag-aalala si Anamika. Sumunod si Sharda sa likod, siya rin ay nasa unconscious state. Hoy nanay, anong nangyari? Unang dumating sina Harish at Bhavya na tumatakbo. Ngayon kayo naman ang tumatakbo papunta. Dapat ko bang batuhin ang isang aso? O baka naman hinila ninyo ang buntot ng natutulog na baka at ito'y tumakbo? Ano bang nangyari, inay? Walang nangyari, manugang. Tanungin mo ang anak mong lalaki at babae na naunang tumakbo papunta sa'yo. Pagkatapos ay sasabihin ko sa'yo. Anong nangyari, mga bata? Bakit kayo tumatakbo papunta rito ng ganito? Napakainit sa bahay. Lahat ng hinahawakan namin ay mainit. Hindi tayo maaring manatili sa bahay, nanay. Kaya hanggang mamayang gabi, mananatili kami sa templo kasama mo. Pagkatapos ay babalik kami sa bahay kasama mo. Mas mainit dito sa templo kaysa sa bahay. Pakinggan niyo ako mga bata. Bumalik na kayo sa bahay. Kung mananatili ang mga bata sa bahay, kailangan ng manugang, ng cooler para sa kanila. Oo, inay, kailangan namin ng cooler. Kung bibili ka ng cooler para sa amin, mananatili kami sa bahay. Kung hindi, mananatili kami dito sa templo kasama mo. Wala kaming sapat na pera para bumili ng cooler. Pakinggan mo ako, bumalik na kayo sa bahay. Hindi yon ang punto, ina. Paano mo nasasabi na wala kang pera para sa cooler? Hindi ka pa nga pumunta sa tindahan ng cooler, hindi mo pa nga tiningnan. Sinasabi mo ito sa ganitong paraan, ibig sabihin ay naisip mo na agad na hindi bibili ng cooler. Mga anak, bakit naman magsasalita ng ganito? Ang aking manugang, kung wala talaga kaya niya, sinasabi na wala. O baka pumunta na siya sa tindahan nang hindi sinasabi sa inyo at nakita niyang masyadong mahal. Oo mga anak, tama ang sinasabi ni Lola. Alam ko kung gaano kainit ang ating bahay, kaya nga pumunta ako sa tindahan ng cooler. Nang hindi sinasabi sa inyo, napakamahal ng mga cooler doon. At wala tayong sapat na pera para makabili ng ganoong kamahal na cooler para sa ating bahay. Tara na mga anak, uwi na tayo. Napakainit ng araw sa labas.
Umuwi na tayo sa bahay. Ang nanay ninyo ay babalik sa bahay mamayang gabi. Inay, pagkatapos magbenta ng mga bulaklak, ngayon umuwi na tayo mga anak. Kahit gaano pa man subukan ng magbiyenan, hindi talaga nakikinig sa kanila sina Harish, Na at Bhavya. Okay, nanay. Pumunta tayo sa tindahan ng cooler para sa amin. Kung sa tingin namin ay masyadong mahal ang mga cooler doon, hindi na kami ni ate hihiling na bumili ng cooler. Pagkatapos, mananatili na lang kami sa bahay ayon sa sinabi mo. Ano sa tingin mo, ate? Tama ka nga talaga, kapatid. Manugang? Kahit ano pa ang sabihin natin tungkol sa cooler, hindi talaga sila makikinig. Dalhin mo sila sa tindahan ng cooler. Habang nandito ako sa tindahan ng bulaklak. Sige, dalhin mo sila at ipakita ang mga cooler. Hindi yun ang punto, ina. Huwag kang malungkot, manugang. Sige, isama mo ang mga bata. Kahit gaano pa kamahal ang cooler, ipakita mo sa kanila. Makikita nila sa kanilang mga mata. Saka lang sila maniniwala. Pagkarinig sa mga sinasabi ni Bienang Sharda, si Manugang Anamika ay nagsimulang mag-isip. Sa kanyang sarili, sige po inay, dadalhin ko ang mga bata, Maya, sa malapit na tindahan ng cooler. Habang kayo po ay magbantay sa tindahan ng bulaklak. Sige manugang, mag-ingat ka. Ako na ang bahala sa tindahan. Dahil sa sinabi ni Sharda, si Anamika, Kuntay, ay pumunta sa malapit na tindahan ng cooler. Kasama sina Harish at Bhavya. Doon ay maraming iba't ibang klase ng cooler at maraming mga customer din. Si Harish at Bhavya ay namangha habang tinitingnan ang mga cooler sa tindahan. Habang tinitingnan nila, isang oras ang lumipas kahit na patuloy pa ring tinitingnan ng mga bata ang mga cooler. Nang makita ang isang malaking cooler, sinabi ni Harish, Inay, tingnan mo itong palamigan. Gusto namin ng kapatid ko ang cooler na ito. Inay, pakikuha ito. Oo, nanay. Tingnan mo kung gaano kalaki ang cooler na ito. Sa cooler na ito, lahat tayo ay magkakaroon. Sandali mga bata, hayaan niyo munang itanong ko ang presyo ng cooler na ito. Habang sinasabi niya ito, dumating ang tindero. Sabihin niyo po, ma'am, aling cooler ang gusto niyo? Ito ang gusto namin, ibigay nyo na ito sa amin. Mga bata, magpakalma muna kayo. Hayaan niyo kaming mag-usap muna. Sa pagsabi nito, tumahimik sina Harish at Bhavya. Kuya, magkano ang palamig na ito? 15,000 ate. Pagkarinig nito, hindi na nakapagsalita si Anamika. Kung gusto nyo, pwede kong bawasan ng 1,000. 14,000 na lang ang magiging presyo ng cooler. Wala akong ganong kalaking pera, kuya. Pagkasabi nito, umalis si Anamika mula sa tindahan at bumalik sa kanyang tindahan ng mga bulaklak kasama ang mga bata. Nagsimulang umiyak sina Harish at Bhavya, nagpakulit at nagpumilit para sa malaking cooler na iyon. Kahit anong paliwanag ni Anamika, ayaw nilang makinig. Dahil dito, nagalit si Anamika at kumuha ng pamalo at sinimulang paluin ang mga bata. Nang makita ito, nagalit ng husto si Sharda. Hoy manugang, sandali lang. May pumapalo ba sa mga batang ganito? Sa ganitong paraan, sinermunan ni Sharda si Anamika at dinala ang mga bata pauwi. Sa mga kamay na ginamit niyang pamalo sa mga bata, tinitingnan ni Anamika, patawarin niyo ako mga bata. Ngayon ko nararamdaman na sana ipinanganak kayo sa mayamang pamilya. Habang sinasabi ito, nalulungkot siya hanggang sa dumating doon si Madhavi. Naku, Anamika, bakit mo pinapalo ang mga bata ng ganun? Hindi ko naman mapapalo ang sarili kong kahirapan, di ba? Kaya naman, pinapatay niya ang mga bata. Kung tayo nga hindi makayanan ng init na ito, paano pa kaya ang mga bata? Kaya ba nating mag-isip ng higit pa sa ating kakayahan? Ikaw na ang magsabi kung paano ito magagawa. Kailangan nating gawin ito para sa mga bata, Anamika. Hindi ko magagawa ito, Madhavi. Makakabili naman tayo ng cooler sa mas mababang halaga, di ba? Napakaliit ng mga yon. Isa lang ang makakaramdam ng hangin. Ano ang gagawin ng iba? Sabihin mo nga. Kamakailan lang nabasa ko na may gumawa ng cooler sa napakamurang halaga. Ano ang sabi mo? Pwede ba tayong gumawa ng cooler natin mismo? Oo, Anamika! Subukan mong magtanong sa isang teknisyan. Pagkasabi nito, umalis na si Madhavi. Sa ganitong paraan, lumipas ang 2 araw. Kung gagawin ko ayon sa sinabi nila, makakakuha rin ng cooler ang mga mahihirap. Makakatipid.
din ng maraming pera. Pero paano ko gagawin ang cooler na ito sa ganitong paraan? Nagsimula siyang mag-isip. Pagkatapos, makikita niya ang mga kawayan malapit sa templo. Biglang naisip ni Anamika ang isang magandang paraan para gumawa ng cooler mula sa kawayan. Pagkatapos, sa tulong ng kanyang asawang si Ramesh at biyenang si Prasad, nakagawa siya ng isang malaking cooler mula sa kawayan para sa mga bata. Pagkatapos ay binuksan ang cooler. Mula sa kawayang cooler, nagsimulang lumabas ang malamig na hangin. Nang makita ito, tuwang-tuwa sina Bhavya at Harish. Nanay, ang cooler na gawa sa kawayan ay napakaganda. Isang napakalamig na hangin ang umiihip. Totoo nga, nanay. Napakalamig ng hangin na galing dito. Nang makita ang mga bata na masaya, labis ding natuwa si Anamika. Bigla niyang naisip na kung gagawa pa siya ng mas maraming cooler mula sa kawayan, makakatulong ito sa maraming tao. Sinabi niya ito sa kanyang asawa at biyenan. Tatay, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Napakagandang ideya ang naisip mo, manugang, makakakuha ang mga tao ng cooler na gawa sa kawayan sa murang halaga at magkakaroon din tayo ng kita sa bahay. Hindi tayo nanluloko ng sinuman at hindi rin natin pinipilit ang sinuman na bumili. Ilalagay natin ito sa labas ng bahay. Ang mga magugustuhan ito ay kukunin mula rito. Oo, Anamika, patuloy ka lang sa paggawa. Pupunta ako sa gubat para kumuha ng mas maraming sanga ng kawayan. Pagkasabi nito, kinuha ni Ramesh ang palakol at pumunta sa gubat. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Sharda, tuwang-tuwa siya nang makita ang cooler na gawa sa kawayan sa bahay. Ikinuwento ni Anamika ang lahat ng nangyari at sinabi na ang paggawa ng mas maraming cooler na gawa sa kawayan ay makakatulong ng malaki sa mga mahihirap na tao at makakakuha rin sila ng kaunting pera mula rito. Sa pagbebenta ng mga cooler na gawa sa kawayan, kumita si Anamika ng sapat na pera at dahil dito, naging masaya ang buong pamilya ni Sharda sa kanilang pamumuhay. At sa ganitong paraan, sa paggawa ng mga cooler na gawa sa kawayan sa murang halaga, nakilala si Anamika at ang kanyang buong pamilya. Ito ang kwento natin para sa araw na ito. Magbabalik kami kaagad na may bagong kwento. Hanggang sa muli, paalam.